Nakalabas na ng bansa ang Bagyong Tino habang nakabantay naman ang pag-asa sa inaasahang pagpasok ng Bagyong Uwan sa Philippine Area of Responsibility ngayong weekend. Ang iba pang detalye sa ginagawang paghahanda ng pamahalaan alamin sa report ni Ice Martinez live. Ice? Joshua, ito ngang si Bagyong Tino ay binabaybay na ang central section o kalupaan ng Vietnam kaya wala na yan direktang epekto sa ating bansa. Ang super typhoon na binabantayan natin o ang potential super typhoon na binabantayan natin papasok ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan yan sa line na 1,470 kilometers east ng Eastern Visayas. Nag-intensify o lumakas na ito bilang severe tropical storm. May taglay itong hangin umaabot sa 95 kilometers per hour at pabugso ng hangin umaabot sa 115 kilometers per hour malapit sa gitna. Gumagalaw ito sa mabagal na 10 kilometers per hour pa northwest, papalapit nga ng Philippine Area of Responsibility. At ayon sa pag-asa, wala pa itong direktang epekto sa ating bansa. Kaya ngayong araw ng Biyernes hanggang bukas ng umaga, makararanas tayo ng fair weather condition at generally good weather, maaraw na panahon sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao. Ang tanging weather system lang ang nakakaapekto ngayon ay ang malamig na amihan o yung northeast monsoon dito sa bahagi ng Batanes at dyan din sa parte ng Cagayan. Makararanas naman tayo ng localized thunderstorms o panandaliang pag-ulan, posible sa hapon o sa gabi. Ngayon kung babalikan natin itong si Bagyong Pungwong, papangalanan niya na Bagyong Uwan pag pumasok na yan ng Philippine Area of Responsibility, posible nga mamayang gabi o hating gabi. Posibleng madaling araw din yan ng Sabado o bukas ng umaga. Silipin natin ang forecast track nito. Ayon nga sa pag-asa, posibleng mag-intensify pa ang severe tropical storm ito into typhoon pagsapit ng Sabado at posible by tomorrow evening ay magiging super typhoon na nga ang kategorya nito. At nagpalabas nga ang pag-asa ng heavy rainfall outlook pagsapit ng Linggo, makararanas na po ng pag-ulan na malaking bahagi ng Southern Luzon, Visayas at maging ang Northern Luzon. Ayon sa pag-asa ay aabot sa 200 to 100 millimeter amount of rainfall sa Linggo ang mga probinsya ng Isabela, Aurora, Camarines provinces maging ang Catanduanes. Nasa 50 to 100 millimeter amount of rainfall naman sa loob ng 24 oras o yung 24-hour period ang parte ng Cordillera Region, Cagayan Valley Region, Bicol Region, Samar provinces, Masbate, Laguna, Bulacan at Biliran. Ulitin po natin, itong heavy rainfall outlook ay para sa araw ng Linggo habang papalapit nga ang potential super typhoon o Bagyong Uwan. Samantala, ang outer rain bands nito ay hahagipin nga nito ang malaking bahagi ng ating bansa pagsapit ng Sunday ng gabi, lalo na sa Lunes, kung kailan tatama na nga ang sentro nito sa Cagayan Valley Region. Kung sisilipin natin yung initial forecast track, itong linya na to, yan ang Isabela provinces. Babaybayin na nito sa Lunes ang malaking bahagi ng Cagayan Valley Region, susundin ang Cordillera Region, kasama dyan ang Benguet, ang Mountain Province, kung nasaan din ang Baguio City, at ilang bahagi rin ng Kalinga. Lalabas naman yan, itong nakita nating linya sa initial forecast track sa parte ng Ilocos Provinces at bahagi rin ng La Union. Gayunpaman, dahil nga super typhoon ito pag tumawid sa landmass ng Luzon, hagip nito ang malaking bahagi ng Luzon. Gayunpaman, makararanas pa rin tayo ng heavy rainfall sa malaking bahagi ng Luzon at posibleng itaas na nga ang signal number 5 sa mga areas dyan by Sunday evening or Monday. Yan muna ang pinakuli mula rito sa Pag-asa Headquarters. Para sa Integrated State Media, ako si Ice Martinez ng PTV. Balik sa studio, Joshua. Maraming salamat, Ice Martinez.